So eto na, pinakahihintay natin, update tayo sa ating pambato na si Kai Sotto. Sa kakatapos nga lang po na kanilang dalawang pre-season game, hindi nakapaglaro ang ating pambato na si Kai Sotto dahil kinakailangan niya nga po magpahinga pa, no? At nakita naman natin, nanood lang si Kai. As of now ay nagpa-practice ang ating pambato na si Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies, no? Sa pagko-coaching na rin po ni Coach Kyle Milling. So marami nag-aabang kung kailan nga po ba ang next game ng Hiroshima Dragonflies. So narito pong ating pinaka-latest update. By October 7, no, ay magsisimula po ang regular season ng Hiroshima Dragonflies at ang una nila makakalaban po ay ang kupunan ng Nagoya Fighting Eagles. So medyo mabigat na team ito at talagang nasubukan ito nung nakaraang season. Nahirapan dito ang Hiroshima Dragonflies. Pero sa pagkakataong ito, dahil nga kasama sa final 12 ang ating pambato ni si Kai dito nga po sa Hiroshima, ay sinusubok ngayon si Kai Sotto. Inadaan talaga sa matinding training, no? Dahil kung matatandaan ninyo, nagkaroon ng back injury si Kai at talagang napuspos o napagod din ang gusto dito nga po sa FIBA World Cup nakakatapos lamang. Maganda naman yung pinakita, no, ni Kai Sotto sa FIBA World Cup at na-appreciate po yun ni Coach Kyle Milling. And ina-expect natin mas mahaba ang magiging playing time ni Kai Sotto ngayon. Magbibigyan din niya ng mga 20 to 25 minutes of playing time. So i-assume natin yan dahil maganda yung kanyang performance. Sa FIBA World Cup kasi, nakita naman natin napaka-igsila ng playing time ni Kai Sotto. Madalas binabangko siya, madalas first quarter lang siya pinaglalaro. Then sa mga rest quarter hindi siya nakakapaglaro. So ngayon, makikita natin ngayon, ito na yung inaabangan, no? Unang laban Hiroshima kontra sa Nagoya Fighting Eagles, October 7 po yan. So mark your calendar na dahil magbibigay tayo ng suporta sa ating pambato na si Kai Sotto. Marami din nagsasabi, no, kung na-appreciate ba or napansin ba ng mga NBA scout, ito nga po naging performance si Kai Sotto sa kakatapos lamang na FIBA World Cup. So ayon na rin po sa ating latest source, no, ay napansin talaga itong si Kai Sotto sa kabila ng napakaliit na performance niya, napakaliit na oras niya, ay nakita yung magagandang highlights at advantage height ni Kai Sotto na pang-in. So tuloy-tuloy pa rin po si Kai Sotto, hindi siya sumusuko sa kanyang dream na makapaglaro nga po sa NBA. Kahit alam naman natin na suntok sa buwan, medyo bata pa naman si Kai Sotto, marami pang pagdadaanan or marami pang makakakilala sa kanya. So marami pa tayong gaganapan, and please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para updated kayo sa ating mga update. Maraming salamat po.